call and request summit, and then we'll come forward to respond to the questions of Father Richard. At the end of the response, we shall join together and respond, Amen. Let the candidates, the first profession, come forward. Regulo Colin Moneva, Jason San Miguel Hedrio, Lord, you have called me, here I am. Santiago Econar Casim, Lord, you have called me, here I am. Lloyd Quinto Palangon, Lord, you have called me, here I am. Dear brothers Ray, Jason, Payne, Lloyd, what do you ask of God and His church? The mercy of God and the grace to serve Him more perfectly with the honor of merit through religious profession. Thanks be to God. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po ay kapistahan ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth. Ito ay kapistahan sa ating buong simbahan. Ngunita ang pagbabahagi ng magandang balita ni Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth na noon ay buntis rin. Dinadala si San Juan Bautista. So, dalawang babae ito na kung saan makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Si Maria sa kanyang murang edad, sa pangyarihan ng Espiritu Santo ay dinadala ang ating Mesiyas. At ganoon din si Santa Elizabeth na siya ay matanda naman, baong pa, pero nagdadalang tao. Napakahiwaga ng Diyos. Dalawang babae kung saan nila naramdaman ang pagkilos, ang kagandahan loob, ang pag-ibig, wagas na pag-ibig ng Diyos. At ito ang nagbunsod sa kanila upang umawit ng awit ng papuri na tawag natin mag-ibig ka. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Siguro po ngayong hapon, ito rin ang ating nararamdaman. Ito rin ang tema ng ating pagdiriwang. Umaawit rin tayo kasama ni Maria at Elizabeth ang pagpasalamat, pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kahiwagaan, dahil sa kanyang kadakilaan. Ngayong pong hapon, lima nating kabinataan ang mag-aalay ng kanilang sarili. Apat nating kapatid ang magtatalaga nilang kanilang sarili, mamamanatan sa kauna-unahang pagkakataon. At siyam nating mga kapatid na kalalakihan ay magpapanibago ng kanilang pamamanatan. Ito po ay isang hiwaga. Kayo magtataka kung sa ating lahat, sa lahat, ang ating mga incoming novices. Sapagkat alam natin na sila ay may kanilang mga trabaho, meron silang kanilang mga preoccupation, pero magtataka tayo, anong espiritu, anong hangin ang pumasok sa kanilang ulo upang mag-resign
at pumasok sa Montfort Missionaries. Siguro po, magtataka kayo. Bakit naman anak? Meron ka namang sweldo. No, may trabaho ka naman. Bakit pa? Napakahiwaga ng Diyos. Paano natin ito mapapaliwanag? No? Ang ating buwan ko sa ngayon, tandaan po natin, hindi pa ito ordinasyon. No? Hindi pa sila magiging pari. Ako? Ang tawag po natin dito ay una, pagtanggap sa ating mga kapatid na si John, kay Michael, kay Benji, kay Aaron, at kay Arnel sa isang nobisyado, isang buhay na pagbubukod sa isang buhay na miyoso. Po, ano? Pagtanggap sa kanila. Sa ating apat na kapatid, si Ray, si Jason, si King, at si Lloyd, mamamanata sa kaunang-unahang pagkakataon pagkatapos ng isang taong nobisyado. At bago yun ay ang postulancy, ngayon ay sumapit sila sa ito kung saan sila ay mamamanata na kanilang tatlo pamamanata. Ang papaliwanag, maya-maya lamang. Ano? At yung siyam po naman, siyam lang, no? Hindi po siyam po. Siyam, si Ray, si Elmer, si Obi, si Benji, si Al, si Sherwin, si Alvin, si Pedri. Siyam po sila. At si, nabanggit ko na si Elmer, si Sherwin, at saka si Rene. Ayan, si Rene. Siyam po sila na ang bago sa kanila ay pangunang beses magpapanibago ng kanilang pamamanata. Ang lima o ang apat ay pang-apat o pang-tatlo. Pang-tatlo. Ibig sabihin, magpapanibago ulit sila ng kanilang pamamanata sa ikatatlong pagkakataon. So ano po itong pamamanata ba? Ano yung tinatawag na vows? Kasi ito daw kasi ito ay magbabaw sila brothers. Magbabaw. Ano ba yung vows? Ano ba yung pamamanata? Ano ba yung pagtatalaga? Ang kanilang pag-aalay, pagtatalaga, panunumpa. Ayan. Ano nga ba? Paano ba ito nagsisimula? Bakit nga ba sila ay nahumaling sa Montfort Missionaries? So una po, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ang tumatawag. At ang pakahirap pa, ipaliwanag. Paano ka tinawag ng Diyos? Napakinggan mo ba ang kanyang tingin? Napakahirap po, no? Paano kami naging pari? Nagpakita ba kayo sa inyo si Kristo at sinabi, halika, maging pari ka, sumunod ka sa akin? Napakahirap ipaliwanag. Napakahabang istorya. Kami ay may kanya-kanya istorya ng pagtawag. Hiwaga ng Diyos. Misteryoso ang tawag ng Diyos sapagkat hindi siya napapakinggan. Siya ay nararamdaman. Siya ay nasa puso. Kaya hindi siya pinig na panlabas. Pinig na naroon sa loob. Naramdaman namin ang pag-ibig ng Diyos. Nakita namin ang pagkilos ng Diyos. Kagaya ng pinahayag ni Maria sa kanyang Magnificat. Nakita niya ang paglingap. Nakita niya ang mga kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Kanya-kanyang istorya ng pagtawag. Ngunit ito ay napapakita lamang ng pagtungon sa pag-ibig ng Diyos. At dahil ito ay tumatawag, napakahirap pong pahingian. Kaya nga, kahit anong ay gagawin. Kahit labag sa kalooban ng kanilang mga pamilya, sapagkat ito ang unang reaksyon. No? Bakit? Sana hindi na lang. No? Pero sila pa rin ang masusunod. No? Sapagkat mahal natin sila, gusto natin kung anong ikaliligaya nila, masaya rin tayo. Kaya nga, sige na anak, ituloy mo ang iyong pinabala. So pagtugon ito sa tawag ng Diyos sa isang konkretong pamaraan sapagkat tayong lahat ay tinawag ng Diyos, tayong lahat ay bininyagan, tayong lahat ay Kristiyano na tumutugon sa tawag ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos, tayong lahat ay kanyang inampon, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ano ba ang kaibahan ng mga tumutugon sa buhay religyoso? Tinatawag natin buhay religyoso sapagkat ipinapakita sa konkretong pamaraan ng pagtugon at pagsunod kay Kristo. Konkreto. Sila ay sasanib sa amin, gusto nila maging katulad namin, maging kaisa namin sa pusong
damdamin, makaisa sa aming kapatiran na tinatawag na Montfort Missionaries. Ang ating kapatid na apat ay magsasaad ng kanilang pamamanata. Ano ba yung pamamanata? Pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng tatlong pamaraan. Tinatawag natin vows. Tinatawag ng vows of poverty, vows of obedience, vows of chastity. So, tingnan natin ang ibig sabihin ng pagbabaw ng poverty. Yung isang pamamanata ng kasimplihan ng buhay, isang karukaan. Hindi dahil makasalanan, no? Hindi dahil masama ang kayamanan. Kailangan po natin yan. No? Ano ba yung pagnamanata ka ng pamamanata ng poverty? No? Itatalikdan mo na yung mga material na bagay. Hindi dahil masama, kundi dahil gusto mo bigyan ng puwang sa iyong puso si Kristo. Ang Diyos ang mas mahalaga sa iyo at siya ang iyong talagang magiging treasure. Ayan ang kayamanan mo. So sa pamamagitan ng bawa na ito, sa pamamanata na ito, ipinapakita na sekundarya lamang yung mga material na bagay, yung pera, yung mga material na bagay. Sila ay pangalawa lamang. Hindi siya yung umuuman ng aking puso. Sa pamagitan ng kanilang pagpapangako, pamamanata, ipapakita nila na mahalaga si Kristo at si Kristo ang aking kayamanan. Sapagkat kung ano yung mahalaga sa iyo, yun ang pagtutuunan mo ng iyong sarili, ng iyong lakas. Kaya nga sa bawat o poverty, pinapakaya na mas mahalaga sa akin ang Diyos. Siya ang tunay kong kayamanan. Sa bawat naman o tinatawag natin na chastity. Yung chastity, yung kalinisan. Pamamanata sa buhay kalinisan, yung hindi po pag-aasawa. No? So sa ang ating mga kapatid, sila ay mamamanata na hindi sila mag-aasawa sa loob ng isang taon. Ganun din yung maglilinig ng vows. No? Pangatlong pagkakataon na kasama nito ay yung pagkalikod sa isang buhay na may asawa. Hindi dahil ang buhay may asawa ay masama. Hindi lang pinakalikuran ang buhay pag-asawa dahil siya masama. Masaya nga po buhay. Masarap diba? Meron natin ang mga tatay at nanay, ang mga mag-asawa. Masarap na buhay yan. Gusto natin yan. Pero may isa pa. May isa pang makapagbigay ng kahulugan sa buhay. Hindi lamang pag-aasawa. Masaya ang buhay mag-asawa. Meron isa pa. Yung hindi pagtalikod, kundi pagtanggi, sapagkat meron pa akong mas gusto paglaanan ng aking lakas at kakayahan. Na hindi ako matatali sa isang relasyon, sa isang babae, sa isang pamilya. So, ibig sabihin, libre. Kung wala kang pamilya, wala kang asawa, libre ka. Libre ka, makakapaglingkod at buo ang iyong oras, ang iyong sarili para sa paggawa ng ayon sa iyong binibigay na trabaho ng Diyos, ng simbahan. Pakikisa sa misterya ng simbahan. Ayan ang kahulugan ng hindi pag-aasawa o pagtalikod sa pag-aasawa. Hindi lang ng pag-asawa, buhay pag-asawa, kundi buhay kalinisan. Na siya rin naman, dapat ay isa buhay ng mag-asawa. Dahil kung pamamanatan ito, hindi lamang doon sa buhay na hindi nag-aasawa, sapagkat ang buhay kalinisan, ito rin ay doon sa mga buhay na mag-asawa. Ibig sabihin, sa ating sakramento ng kasal, isa lamang yung asawa. Yan ang pinapakita na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ninyong dalawa na babanaat ang walang tupas sa pag-ibig ng Diyos. Pero may isa pa nga, tulad ng buhay religyoso, na kung saan inilalaan ang sarili ka, lakas at talino para sa pagtalima sa isang misyon. At yun namang vow o obedience, ayan, no? Pagtalima dun sa sariling kalayaan, sapagkat hindi ka na magiging malaya na pwede mo na gawin ang gusto mo. Sapagkat vow of obedience ay yung pagbibigay mo ng sarili mo upang tumugon, upang tumalima sa misyon ni Kristo. Sapagkat kung ikaw ay gusto mo, kung nagagawa mo ano yung gusto mo, hindi ka magiging libre para sundin, para tuparin ang misyon na iaatang sa iyo. Kaya ang obedience ay pagsunod, pagtalima
hindi sa ibuutos ng superior, kundi sa kalooban ng Diyos, kung saan nagkakaroon ng pag-uusap. Mag-usap tayo, ano ba ang kalooban ng Diyos? Hindi kalooban ng superior. Kalooban ng Diyos na nakikita natin kung ano sa pangyayari ng ating buhay, pangailangan ng ating simbahan, doon natin makikita. Nagaganap sa ating kapaligiran, doon natin makikita ano pa sigit at pangangailangan na ako ay libre tumugon. Kaya nga, kung ako ay naka-attach doon sa aking mga pansarili na kalayaan, hindi ako magiging